makasasala ang tao. Grabe yun ka dautan, walay matarong nga mugawas sa iyaha. Pinagi lang yun kay Jesus Christ. Mugawas yun ang, kay siya naman ang matarong nga tao. Siya ang nagkinabuhi nga holy din his kalibutan. Sa atong mga pagtuon, hopefully nga dili pod mahimong katugon kay sa atong pagtuon, sa atong title pa lang daan, The Consuming Fire, dili makatulog ang nasunog. Nagpasensya gyud ang Ginoo sa matag usa sa ato nga pila na katuig ang mga nanglabay or pila na katuig nga mga ang mga kamaturan ba nga ginahatag bitaw niya sa tuwa. But sa usahay kita kay hinay man kay tagod murag tagbao ang pag-respond nato sa message murag bao. Hinay kayo, na? Pero kakakuan man na kanang kinsay nakita ka ng hinay kayo nga mulakaw. Kinsay maglagot anak muglantaw. Di ba lag sa muka pud ani hinaya pud ani mulakaw oy. Pagdali. Oh, ingana ka ang Ginoo no? Unya dugay kay mo respond ang iyang makatawhan sa message. Unsa kaha? Pero di ang Ginoo kay long suffering, abundant in goodness and in truth, keeping mercy for thousands and forgiving iniquity, transgression and sin. So ang message or ang word naagid unta siya'y reaction. Nga sa mag-message din sa atubangan, kitang tanan mo respond. But sad to say, ang atubangan or ang pulpit gihimong theater or kanang kalingawan. Di ba mabitaw na nga gabantay mo sa mga speaker, kuan-kuanan gyud nilag storya nga makatawa ang tao, murag entertainment. Nahimo ang word gigamit sa pag-entertain sa tao ba? Muna kasagaran gyud sa mga tao mahimong boring basta wala nay pakatawa ang message sa Ginoo. Sa Exodus chapter 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Mao ni siya ang blueprint nga gihatag sa Ginoo, the exact copy katong giingon sa Ginoo kay Moses nga magpabuhat siya og sanctuary. Kung mo hisguta sa spiritual, ang sanctuary nga ginahisgutan dinha is ang atoang lawas. Pero balik ta didto sa giingon ni sa Ginoo ngadto kay Moses nga magpahimo siya og sanctuary that I may dwell among them or that I may dwell in them. Mo man siya giingon sa Hebrews, di ba? Nga exact nga copy. Kung unsa nga sanctuary ang naa sa heaven. So gibuhat to siya ni Moses. Unya sa verse 21 kinaman ay di ba kabalo man ta sa mga furniture nga naa sa sanctuary, nasulod sa sanctuary. Unya sa verse 21 gingon ni, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. Og kini siya mga butang makita nimo siya sa most holy place, di ba? Kay naa may outer court and then the inner court na dayon, the holy place, and then the most holy place. Kining mercy seat nga naa dito ang Ark of the Covenant, gibutang ang testimony, ang Aaron's rod that budded, and then the pot of manna, unya gitabunan din siya sa mercy seat, unya naa ang duha ka kerubin. So, kining gihisgutan din sa verse 21, dito ni siya sa most holy place. Ingon din sa verse 22, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubim, which are upon the ark of the testimony of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Asa, unsa day buhaton sa Ginoo? Asa siya makig-commune? Asa siya makigmeet? Sa most holy place. Kita, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you?
So sa unsang pamaagi nga mo abot ang unsa itong kung mabalik ta sa sanctuary unsa ganito ngalan sa the very presence of God. Naadid na sa tunga ang Shekinah glory. Moabot ang Shekinah glory sa diha nga mahuman ang sanctuary. O kung imo nang i-connect sa ato ang kining atong lawas as a sanctuary of God, which is mahimo untang dwelling place sa Ginoo, kinahanglan una mahuman gyud ang mga furniture. Dinita sa una gyud sa tanan kining beginning sa pagbuhat sa Dios ngadto sa tawo, ang Dios Amahan nakigsulti sa iyang bugtong anak, ngayon siya nga, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Image of God ang tao. Genesis 2, chapter 2, verse 6 and 7, but muna siya ang formula sa pagbuhat sa tao. Di ba, usay kayo, dira naman tayo sa God form, the dust of the ground, and then breath, di ba? Dust of the ground plus breath of life, and then man became a living soul. Pero wala, nakaligtan na to nga, ang tao, pila gani ka percent ang water sa lawas? 70 to 85, or I think 85%. So daghan yun siya, no? Ay, di ba kung imong lantaw ng abog, dili man na siya mabuogod, imo nang pormahon kung way tubig. So kinahanglan siya tubig. Naamang yun ni sa kwan, verse 6, but there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Wala pa'y ulan ha. Ang pamaagi sa pag-water sa ground is mist, asagikan. From the earth, they gyapon, no? Went up a mist, so na water. And then the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So next mo na siya ang composition or formula sa pag buhat sa Dios sa tao, mist or water, and plus dust of the ground plus breath of life, and then the man became a living soul. Pag mata sa tao, kinsay una niya dayong nakita? Sang iyang maker day, no? Nayupat din ka elemento sa tao, nga naagid sa tao. Water, and then unsay sunod? Unsay sunod? Dust. Unsa man ang dust? Earth. Diba? Unsay sunod dayon? The breath of life, unsa man na? Symbol of air or wind. And then unsa man ning fire? Sa Hebrews, for God is a consuming fire. O sa pagmata sa tao, ang una yun niyang nakita ang consuming fire. Pero wala siya na-consume tungod kay nagkalayo na sa daan. Ug mo na siya ang nakita ni Moses sa diha nga nakigistorya ang Dios sa iyaha. Kung sakit iyang nakita nga bush, burning bush, pero naunsa ang bush na kuan ba? Na consume ba? Nasunog ba? Nahimo bang abo or uling? Wala. Gapabilin gihapon siyang nagbarog. Ug mo na siya nagipakita sa Dios ngadto kay Moses nga kung unsa unta ang mahimo or mahitabo or masabtan sa matag usa nga magpabilin ang fire, the consuming fire. Sa kay Lucifer pod, gumadto ta kay Lucifer sa Ezekiel, di ba anointed cherub man siya. Unsa siya nga klase nga anointed cherub nga naga covereth, and I have set thee so, thou was upon the holy mountain of God, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Asa daw siya ga lakaw sa kakanaog? Sa tunga sa bato nga kalayo. Asa siya ga lakaw sa kakanaog? Sa the very presence of God. Kay consuming fire ba ya?
And the sight of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. So mao na siya ang presensya sa Dios. Kinsay ganahan dinhi og kalayo. Kinsay ganahan dinhi nga ibutang iyang kamot sa nagsiga nga stove. Wala gyud tawo nga ganahan nga muhikap sa kalayo. Tungod kay ang gibaligya man gud nato ato ang kaugalingon sa naghari dinhi sa kalibutan. Ug ang iyang katuyuan ang pagbaliktad sa kung unsa ang gusto sa Ginoo nga masabtan sa tawo. Iyahag yun ang ginabali. Unsa ang gisimbolohan sa fire? Unsa man gyud ang fire? Sa Song of Solomon chapter 8 verse 6, set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm. For love is strong as death. Jealousy is cruel as the grave. The coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame. Sa verse 7, many waters cannot quench love. So unsa daw ang love, unsa daw ang fire di ay? It is love, and it is the love of God. It's not our love. Kay quenchable man ang ato ang love. Quenchable ang ato ang fire. Ug mao na ang ato ang fire nga ginadala-dala karon, kanang mahadlok ta sa fire ba? Mao na nga fire. Actually, kining kalayo nga atong makita, mao ni ang ato ang fire. Mabitaw na kabantay mo kung naay magsurang-surang sa imuha sa imong buhaton. 'Di ba? Ma-high blood ka, masuko ka. Sagpaon ka, sagpaon pud nimo. Siyempre kay nga naman ang fire. Mao na siya nga fire nga gikahadlukan karon sa tawo. Kining naa sa ato ang fire karon. Sa Deuteronomy 19:16 to 17, if a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong, then both the men between whom the controversy is shall stand before the Lord, before the priest and the judges, which shall be in those days. Mao na siya atong gibasa gay nga katong midst in the stones of fire. Naay controversy man gud sa diha nga giakyusahan ni Lucifer ang bugto nga anak sa Dios. Nganong siya raman ang makakuha sa himaya, or siya ang iyahatanan ang, di ba, ang reverence sa mga manulunda na kay Jesus. O grabe gyud ang iyang pagka-selos. Lahi na nga fire ang nagturok sa iya sa iyang kasing-kasing. Is the fire of kabaliktaran sa gugma. So next, asa man next? Ano ba ni? And the judges shall make diligent inquisition, and behold, if the witness be a false witness, and hath testified falsely against his brother, then shall he do unto him as he had thought to have done unto his brother. So shalt thou put the evil away from among you. Next. Mauna ni siya, no? So then, kabalo naman tayo nga, nagpakasala ang mga manulunda. And then, sa 1 Corinthians 6:2-3, Do ye not know that the saints shall judge the world, and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? So we shall judge angels. We are the judges. Pero atong hinumduman nga dili ni siya ang judge nga kung unsa atong nasa atong hunahuna karon. Nga kanang mingon bitaw ta nga ikaw kay sigag pakasala, may impirno na gyud ka. Ikaw nga ni ka permente kanang nasa atong hunahuna ba nga manghukom bitaw. Dili na mo ang panghukom kay atong masabtan karon nga ang Dios nahigugma sa paghukom. Kini nga nasa atong hunahuna lagi kabaliktaran kay giingon na naman dana, di ba? For my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Kung unsa man ang atong mga panghuna-una karon nga murag sakto, pero pag abot sa Ginoo di siya mao. And sa Revelation 1:5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Sa verse 6 gingunday na dinha nga
gihimo ta, and He hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So, gihimo tang kings and priests. Og nanay mga kriteria aron nga mahimo tang jury or mahimo tang maghuhukom. Gingon din not participant of the controversy. Kay sa sinugdanan, it is the controversy between Christ and Satan. Wa gyud labot ang tao. And then the ikaduha is law-abiding citizen, and then sound discernment between good and evil, and then dili gyud siya mahimong subay-subay lang kung unsay ginasulti sa kadaghanan. Kaya nga naman, kinahanglan nga mubarog yun ang tao sa kung unsay gipadayag nga prinsipyo sa Ginoo sa atoa. Revelation 15:2, and I saw as it were a sea of glass mingled with fire. And them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his names stand on the sea of glass, having the harps of God. As unsay nakita ni John? A sea of glass, unsay mingled ana with fire na ikalayo. Kinsay nagtindog didto? Kaya ganyan na, and them that had gotten the victory over the image stand on the sea of glass. Kinsay nagtindog din na? Ang mga katawhan, saints, nagtindog, mga overcomers, the 144,000. Next, John, asa naman din eh. So, mingled with fire. So, gikinahanglan ta nga mudilaab yun. Kay kabalo naman ta ang fire, nagsymbol siya sa gugma. Og dili na gugma nato, ang di gugma sa Dios. Nga kung dawato nato nga gugma, kita usab magmahimong magdilaab sa iyahang gugma. Magpadayon, di ba? Sa una ta makadawat sa message. Grabe kay ka ang zeal na to ba? Grabe ka dasig. Pa-alarm sa kuan nga ingani nga oras, mata kay magampo. Basa, devotion. And then, kumusta na karon? Basig makwanta din sa first church nga thou hast left your first love. Og nanawagan ng Dios nga mabalik na siya. Ang faith na to gisimbolize siya sa gold. Asa tried in the fire. Kung giagian kag mga fiery persecution, fiery temptation, fiery trials, masabta nato nga mao na siya ang makapahimo kanato nga magdilaab. Kay kung fiery na siya, unya maana sa atoa kay fiery man, then mahimo pud tang magkalayo. Kay sumala pa sa Luke 3:16, John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, si John the Baptist. But one mightier than I cometh, that latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with. Unsay ang gamiton nga mo baptize? Kinsay ang ginaingnan gani ani? Ginaay usa nga mightier sa iyaha nga moari. Kinsay ang ginahisgutan ani? Si Jesus. Unsa ang i-baptize ni Jesus Christ sa iyang mga katawhan? With the Holy Ghost and with fire. So kung si John the Baptist mo baptize siya og tubig, ang baptize kay immersion ba gyud? Isalom gyud biya ka. So kung unsa po i-baptism ni Jesus Christ? Isalom ka. Kung sa baptism sa tubig, isalom and then ilubong
And then paghawas nimo, naunsa na ka? Born again? Ang physical appearance nimo, naunsa naman ka? Mura ba gyapon? Basa, di ba nabasa ka kay tubig biya kagikuan. Unya kay si Jesus Christ kay mo baptize man sa imuha og. So asa kaniya sa kalayo. Kung ilubong kaniya sa kalayo, sa paghawas nimo naunsa na ka? Nagdilaab na ka. Nagkalayo na ka. Pasabot, nagkalayo na ka sa gugma sa Dios nga dili gyud mapalong. Kung nakay gugma karon, pagbati nimo nga nakay gugma karon pero pag kagugma napalong. Lord, I love you, Lord. Kay gigugma ko nimo, hilgugmaon po nako ang akong isig katawo. Kinsa na tong nagkuha sa akong gamay nga mga problema surok ng kuan. Lahi na nga kalayo ang consuming fire na siya. Ug mo na siya nga ato ang panglantaw sa Ginoo. Mo nang mahadlok ta og kalayo. Hebrews 1:7, and the angels he said, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. Kita karon masindihan sa kalayo sa Dios. Ministers a flame of fire. His angels. Og atong kablo unsa ang kuan ni Paul, unsa ang occupation ni Paul. Sa diha nga, di ba nagabinsahe siya sa Jews and Gentiles. Unsa ang occupation ni Paul? Ang iyang trabaho. Insay nakabalo. Tent maker. Atong gisgutan gani, unsa ito? Tent. Unsa ng tent? Sanctuary. Pasabot nga si Paul nagapangita og mga sanctuary. Ug kita unta masabtan nato nga ang atong duty is to seek those sanctuary ug kana nga sanctuary mapuy-an sa Dios. Kung kita nadagkutan, ang atong buhaton ta mo ang pagdagkot sa mga sanctuary nga wala pa nagkalayo. Kung nakay zeal karon sa buluhaton sa Ginoo, tuguti na nga ipadayag or imuhang mahimo siyang kanang influence para pud magkalayo ang imuhang katapad. Isaiah 10:16, therefore shall the Lord of hosts, send among his fat ones leanness, and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire. Unsa gani ang message of mercy nga ihatag sa mga katawhan? Sa Revelation 18:1, naay angel nga nagdala sa himaya, glory. Diba? Proclaim the glory of God. Pero unsa man ang glory? The last message of mercy that be given to the world is the revelation of his character of love. Unsa man ang character of love? Di na mabasa sa 1 Corinthians 13. Isa-isa na din na unsa man gyud ang kinaiya sa gugma. Burning like the burning of a fire. Kanunay gina siyang gadilaab. Di na siya mapalong. Bisan unsa pa may mahitabo sa palibot, bisan unsay gibuhat sa imuha sa bisan kinsa sa ato. Next, and the light of Israel shall be for a fire. And we are the modern Israel. And his Holy One for a flame, and it shall burn and devour his thorns and his briars in one day, and shall consume the glory of his forest and of his fruitful field, both soul and body, and they shall be as when a standard bearer fainteth. So mana siya ang the glory, the very presence of God,
mahimo. By beholding, we become changed. And by beholding that light or that fire, kita usab mahimong magdilaab. Dili lang kay mulantaw ta sa layo, kung dili mulantaw ta sa duol aron nga mahimong magdilaab ta. Madagkutan. Isaiah 66:15. For behold, the Lord will come with his fire and with his chariots like a whirlwind to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Jeremiah 23, unsa pagyud ang gihisgutan bahin sa fire? Jeremiah 23:29, is not my word like as a fire? Saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Unsa daw ang fire? Ang pulong sa Dios. Next, sa Christ Object Lesson 415, it is the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the world. Ang atawag yun, perminting kuan ba kay mali yun ang atong kanang pag picture out bitaw sa Ginoo. Kanunay yun siyang mamali. Men are losing their knowledge of His character. It has been misunderstood and misinterpreted. At this time, a message from God is to be proclaimed. A message illuminating in its influence and saving in its power. His character is to be made known into the darkness of the world, is to be shed the light of His glory. The fire, the light of His goodness, mercy, and truth. Next, those who wait for the bridegroom's coming are to say to the people, behold your God. The last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. The children of God are to manifest His glory. Manifestation. Kanang mabasa ba sa 1 Corinthians 13, hilig kay kog mga pangutana namang God. Mao ba ni siya nga ato ang manifest in everyday life na to. Sa ato bang pagkinabuhi din sa matag adlaw gyud, sa matag segundo sa ato ang kinabuhi, ang himaya ba sa Dios ang makita, ang mapadayag? Or ang himaya sa kaugalingon? Ang himaya sa kadautan? Samtang nagabuhat ba ta? Ang makita sa nagalantaw sa ato kay noon sa man siya mura mag dili ganahan sa iyang trabaho, or ang makita sa ato ala grabe ka cheerful bisan og nagkagidlay na, nagkalisod na, grabe ngisig hapon, di ba? Bisan pag unsang sa kapoy na kay ba, kapoy na pero gadilaab gyapon ang gugma eh. Basta kay gadilaab bitaw ang gugma, di labi na kanang gugma gyud sa Dios, adi gyud na mapalong. Gingon ba, never shall be quenched. Di gyud siya mapalong. Mo ning nakita nga himaya sa time ni Daniel 7:9, I beheld till the thrones were cast down and the ancient of days. Kinsa ning ancient of days? Kinsa man ang ancient of days? Ang amahan ni Jesus Christ, whose garment was white as snow and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame and his wheels as burning fire. Grabe gid no, kalayo gyud ang ginakuan ba? Ngayon na Lord, sunugon dai minimo. Yes, sunugon gyud niya. Pero hinumdumi nga, my thoughts are not your thoughts. Your ways are not my ways. A fiery stream issued and came forth from before him. Unsa daw? Nagdilaab nga. Thousands ministered unto him, and 10,000 times the judgment was set and the books were opened. Isaiah 61 verse 8. Sige ngon, for I, the Lord, love judgment. So, unsa nang pamaagi? I hate robbery for burnt
offering, and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them. Pasabot nga, ikaw sa imong kaugalingon, kanabang mapadayag ang judgment sa Ginoo. Ang ihang word, kung mabuhi bitaw sa atoa, ug kita nagalakaw sa ihang pulong, ug kana nga pamaagi, kay ang iyang pulong kay kalayo man. Kung ang pulong naa sa imong kasing-kasing, ikaw magdilaab, sama ra nga, kanabang ang tao bitaw, imong presensya palang daan, kay murag ginahukman na nimo sila. Imong presensya palang daan. Imong panaggawi, makita sa mga tao. Wala pa kay ka nagsulti, pero nahibulong ka, anong magsigig, anong nalagay maglagot lagi gihapon sa kuha. Kung ko nagsulti. Diba? Pero mahibulong ka, anong naagyoy, na ay masuko. Tungod na siya kay ang pulong sa Dios is like a fire. O ang paglantaw niya sa imuha kay murabag ginakondem nimo siya. So nga na, mao na gyud na siya ang mahitabo. Muna kabantay mo nga naagyoy gihapoy kanang pagkadautan ba. So Deuteronomy 4:24, for the Lord thy God is a consuming fire. Mao na ang atong gikuan, even a jealous God. Sa mabasa po na siya sa Hebrews 12:29. Next, unsa pa gyud ang gihisgutan about sa fire? Ug masabtan nato dinhi unsang pamagi nga hukman ang tao. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and it setteth on fire the course of nature, and it's set on fire of hell. Unsa ni nga senaryo atong makita dinhi? Kaning fire, set on fire of hell. Is this a judgment? And the tongue is a fire. Next, naman sa nagikuan no? Explain sa Job 9:20. If I justify myself, mine own mouth shall condemn. Kinsay mo condemn? My own mouth. If I say I am perfect, it shall also prove me perverse. Kaya kung unsang mugawas mong sa imong mga ngabil, mao na siya ang condition sa imong kasing-kasing. Kung puno ka sa pag hukom ngadto sa uban, kung sa imong ginasulti gyud, mao gyud na siya imo balik sa imuha. Ug mao na siya ang ginatawag nga law of mutual dependence and reciprocal influence. Kung gaingon ka, murag di man gyud siguro ko maluwas ani Ginoo eh. Umabot gyud sa punto nga di. Di gyud ka maluwas kay mo may imong gihuna-una. Kung magahunaw na ka nga I am saved by grace. Di ba? Kung tuuhan lang ito, mabitaw na niyan ingon si Jesus Christ, sa akong paganhin aba ko'y makita nga faith. Wala gyud kay sa atong paggawi faithless man kita. Kung ginatuhan lang bitaw nato ang pulong sa Dios, wala na mahimong babag or kana bang kumpleto na ta. Mo man na siyang makakumpleto sa tao. Kabalo unsa nga nature ang nahimong kulang sa ato Unsa nga elemento sa nature? Ang fire. Natay water, nay dust of the ground, nay breath of life, buhi ta. Pero walay consuming fire. Walay fire. Wala nagadilaab ang gugma. Next, Matthew 12:36-37, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. It is our own words. Diba? Kung perminti negative ang imong ginayaw-yaw perminti, mailhan sa tao kung unsa ang nasa imong kasing-kasing. Kay out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ug mao na siya ang mo condemn, mo judge sa ato in this last Romans 12:1, therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest
For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? John 3:17. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Mao na siya, permintin ibutang sa atong mind ba nga ang pag-anhin ni Jesus Christ is to save. Bisan pa sa umalabot, ang iyang yung tumong og tuyo dinhi is to save sa mga tao. Pero makutana nganong na may malaglag, nganong na may dili maluwas. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Sa Job 15:5-6, for thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the crafty. Thine own mouth condemneth thee, and not I. Atong hinumduman yun na, yea, thine own lips testify against thee. Yung kaugalingon na nga Bill ang naga-testify sa imuha. Sa Mount of Blessing, thus those who condemn or criticize others proclaim themselves guilty, for they do the same things. In condemning others, they are passing sentence upon themselves, and God declares that this sentence is just. So, saan pamagi maabot gani ang sentensya sa mga katawhan? Saan pamagi nga makaingon ang bisan ang mga taong dautan sa pag-aanhin ni Kristo, makaingon sila nga just and true are thy ways. Nganong makaingon sila na? Nakasabtan nila nga ang sila ra gyud nagahukom sa ilahang kaugalingon. Usa-unsang pamagi nga namlagi pagsunog lagi. Kaubuton ba na sa Dios nga masunog sila or malipay ba ka ang Dios? Mao ba gyud nay katuyuan ni Jesus Christ ang paganhi nga naay masunog? Behold, the name of the Lord cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy. His lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire. And his breath as an overflowing stream shall reach the midst of the neck to save the nations with the sea of vanity, and there shall be a burden in the jaws of the people, causing them to err. Wala na ba tayo kahadlok sa kalayo? O napaghapon? Napaghapon? Wado na sa Ginoo karon. Kahadlok ni mus kalayo. The sinners in Zion are afraid. Kay ngano man kinsa naman ang mahadlok sa consuming fire? The sinners, kinsa yung mahadlok ras kalayo? The sinners are afraid. Fearfulness has surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with the everlasting burnings? Naay, unsa man ang everlasting? Walay pagka? Tapos, kinsa man? Unsa di ay kinsa di ay ning mga tawo nga nagmodwell sa everlasting burnings? He that walketh righteously. Kinsa man ni sila? Mga tawo nga righteous. Mga taong balaan. Mao ni sila ang maka-enter sa consuming fire. O kinsa itong consuming fire? Asa siya nagdwell? In heaven. So asa tinuod ang everlasting burning? Asa mga eternal hell? Eternal burning. Everlasting burnings. Asa na to makita? Kaya uban ba magato nga diri sa kalibutan. Di ba? Walay pagkapalo nga kalayo. Pero ang tinuod nga walay pagkapalo nga kalayo naa sa langit.
Kay nga naman, unsa ganiyang kalayo? Dili mapalong nga gugma. He that walketh righteously. Kung story sa Bible, or kanang kuan gyud ba? Kanang nagyoy nahitabo nga wala na sunog, bisan na sila sa kalayo kinsa man. The three friends of Daniel. Kinsa ganito? Si Hananiah, Mishael, ug si Azariah. Nganong wala sila nasunog? Hinon ang nasunog katong wala sa kalayo. Ang nagabantay sa hudno. Pila ka times? 7 times. Perfect. Nakita ni Nebukadnezar, lagi murag nawong Son of God. Ogoy, naaman dahil ang presensya. It is the very presence of God in Christ. Nga wala gyud na sunog ang 3 ka mga higala ni Daniel. Isaiah 4, verse 4. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment. So, unsang pamagi nga i-purge ang kadautan sa daughters of Zion by purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment and by the spirit of burning. In all who submit to His power, the Spirit of God will consume sin. Walay laing pamaagi, kanang gastruggle bitaw sa kasalanan, walay laing pamaagi ana, nga mawala na siya, kung dili mahimog yung masunog. But if men cling to sin, mo na siya sa pag-anhi ni Jesus Christ. But if men cling to sin, then the glory of God which destroys sin must destroyed. How come? Nga ang pagtuo sa mga righteous sa pag-ani ni Jesus Christ, mao manuoy at the second advent of Christ, the wicked shall be consumed with the spirit of His mouth and destroyed with the brightness of His coming. The glory of God which imparts life to the righteous. Ang consuming fire, ang glory of God, nihatag lagi life sa mga righteous. How come nga muhatag siya og kinabuhi? And then para sa mga taong dautan, will slay. Ipakita sa Ginoo nga, it is not Him, sa iyang pag-anhi, nga iya bang pilion ang bekin sa maning matarong kay ay mga dautan nga mga tao kay ato nang sunugon. It's not about Him, but it's about us. Kung unsa ang atong panglantaw sa iyaha sa iyang pag-anhi. Ang ato bang panglantaw kay Jesus Christ sa iyang pag-anhi kay sunugon ta? Or ang atong paglantaw kay Jesus Christ sa iyang pag-anhi luwason ta? Or muhatag siya kinabuhi? So it is not about Him, but it is about us. Muna nga sayang, Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in the church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come. Kaya nga gusto gyud unta niya ang tibuok nga tao sa kalibutan makaangkon gyud sa iyang kinaiya og masabtan sa mga tawo nga sa iyang pag-anhi dili kalaglagan ang iyang pag-anhi kung dili kaluwasan. Nga gusto gyud niya luwason ang tao ba, pero kay ang panghunahuna sa mga taong dautan tungod kay dautan man ang kasing-kasing, ang panghunahuna sa mga tao sa pag-anhi ni Jesus Christ is laglagon gyud sila. Og tungod ana nga panghunahuna maunay mo consume sa ilaha. The glory of God which imparts life to the righteous will slay the wicked. Muna itong pangunaw na kay Jesus Christ. Muna yung mahatod sa ito nga dili ta mga mahadlok tungod kay ang gugma wala gyud ka. There is no fear in love, but perfect love casteth out
fear. Because fear hath torment. And what is torment? He that feareth is not made perfect in love. Unya ako nang gilantaw kay mura bag dili kay nako masabtan ba. Gilantaw naman na sa sa My Sword kanang compare din ha. Naman ay mga klase nga mga translation sa Bible. Ang ganahan ako nga kay sa Easy English. Easy ra gid kay siya. Gingon din any person sa man siya 1 John 4:8 gyapon ni siya pero 4:18 pero Easy English ni siya nga translation. Laing sa version sa Bible na sa My Sword sa apps. Any person who knows that God loves him will not be afraid of God. Kung kita nasayod nga si Jesus Christ nahigugma sa ato di ba kinsa may mahadlok sa tao nga na bay babae din nga nahadlok sa nanguyab sa iya ha. Ano ingon bitaw ang laki nga gihigugma ta kapag ayo. And then nabay babae din nga nahadlok. Udagan dayon. Lahadlokan nimo eh. Inga na ba? This love causes us not to be afraid. Some people are afraid of God. Why? They think that He will punish them. Ang flesh, ang carnal mind bangko nato, sa diha nga naatay supakon, ang bugti gyud ana kay muna ang atong mindset na nato. Nga kung bisan gani, di ba, sa atong sugo sa atong maginikanan, basta supakon nato kay ala bunal-bunalan gyud kana ni ron. Ingana natong na mindset. So sa diha nga musupak pud ta sa Ginoo, ang Ginoo mo maoy mo now ipanish gyud ta sa Ginoo ani. So if someone is afraid of God, he is not completely trusting God. He is not completely trusting that God loves him. Ikaw ba nagato? Kita ba nagato karon nga ang Dios nahigugma gyud sa atoa? Nga sa pag-anhi ni Jesus Christ dala ang himaya sa iyang amahan. Sa Old Testament, sa panahon ni Noah, unsa kay to niabot gani? Flood. Nakabantay mo nga mauna siya ang baptism sa time nila. Basta nagay water nga nagsimbol na siya sa baptism. Ningon si John nga I baptize you with water. Sa katong niagi ang mga Israelites sa Red Sea, symbol siya sa baptism. Unya kay Jesus Christ kay mo baptize man fire. Sa time ni Noah, di ba ang flood kay tubig. Sa time sa flood, sa gawas sa ark, nabay nangamatay ato. O tanan ba nangamatay? Ang whale di na kinahanglan mosulod dito sa ark kay ngano man asa sila gapuyo. Sa tubig, sa pagani ni Jesus Christ, balong mo unsa nga creature pod ang dili mga matay. Unsa gani ang umalabot nga flood kalayo. Aron nga dili ka mamatay sa pag-anhi ni Jesus Christ, you must be on fire. Unsa ang kinaiya sa gugma? O for me personally, mao na siya ako ang gina-regard as a true gift or talent nga ma-possess sa usa ka tawo. Sa ako personally, dili ko mo ba mayuhan niya mo gitara oy. Ninduta ni nga talent oy. Mayuhan niya mo kanta or ninduta ni mo wali oy. May ka siya muluto. May ka siya tanang mga butang. For me personally, ang gina-regard or ginalantaw na ko nga talent is the talent nga makita sa 1 Corinthians 13. Kaya nga naman, bihira lang kayo nimo siya nga makita. Kung the fruit of the Spirit is love. Mautanaw karon. Kinsay na igugmag yun, tinud-anay sa toa. And then wala tay talent. Di ba? Bihira lang kayo kung nakay makita nga gugma nga, bisan pag-iunsa siya din ha. Dili mo balos, pares kay Jesus Christ ba? Bisan pag unsa ang gibuhat sa iya, ang yang giingon na God, Father forgive them for they don't know what they are doing. Gibalusan pa niya maayo. Unsa pa gyud ang bunga sa balang espiritu? Joy. Nabatay kalipay nga dili
Nga atong kalipay kay basig kuan ra kanang in a moment lang ba malipayon kay kuron sigog ngisi. Taod-taod kay mugot na pod. Peace. Kinsa na tinud-anay nga kalinaw karon basig na sa atong mind daghan kita ginahunam na nga bisag unsa na lang gyud kalibutan. Long suffering, gentleness, di ba? Kung atong i-evaluate ang atong kaugalingon, what? Tapos tinud-anay, wa gyud ay talent ang tinuod lang gyud nga naay talento si Jesus Christ. Mo na kung gusto ka mahimong talento, kinahanglan nga mapuyo gyud si Jesus Christ sa matag usa og kita mahimong magdilaab sa ihang gugma nga dili gyud mapalong. How come nga ma-destroy ang wicked by fire? Sa pag-anhin ni Jesus Christ, di ba na ay millennium 1,000 years nga kuan. And then ikatulo na dayon sa pag-anhin na uban pag-anhin ni Jesus Christ uban sa mga balaan uban na sa New Jerusalem. Asa gani ikapakanaog specific Mount Olive. Dinha ipakanaog ang New Jerusalem. Unya banhawon dayon ang mga dautan. Unsay lang makita sa New Jerusalem? Nindot kayo kinahanglan nato ni atong ilugon. Nya sa atong na studyhan gay na ang New Jerusalem or the very presence of God is the consuming fire, which is ang eternal burnings or eternal fire naa sa New Jerusalem. Og tungod sa gugma sa Dios nga panglantaw sa mga wicked, abi sa mga taong dautan, nindot kaayo ang New Jerusalem. Unya kay eternal burnings man di ay. Unsay buhaton sa Ginoo? Tungod sa ang gugma, dili gyud pwede nga maka-dwell ang wicked sa New Jerusalem. Kaya nga naman, eternal burnings man siya. And because of that, the fire. Unsa gani ang fire? Consuming love. And mo na siya ang act, the strange act of God and the mysterious farewell nga gihatag sa Dios sa mga taong dautan tungod kay wala siya'y pleasure sa death of the wicked. And last niyang mabuhat para mapadayag ang iyang gugma ngadto sa mga taong dautan mo ang pagpakita kung unsa ang naa sa New Jerusalem. Mura bag moingon ang Ginoo ba nga gusto gyud mo moanhid sa New Jerusalem? Ako ang ipa-feel sa inyo ha kung unsa ang New Jerusalem. The last hug, the last farewell nga gihatag or gipakita sa Ginoo ngadto sa mga taong dautan ang iyahang gugma. Ug kana nga gugma atong gibasa gay na maoy nag-destroy sa wicked. Ug dinha nato makita nga even sa pag-anhin ni Jesus Christ, wala gyud siya lang gipakita kung dili ang iyahang gugma. Makaingon gyud ang mga tawo nga bisan ang mga taong dautan, just and true are thy ways, thou King of saints. Let us be on fire.